Ayan mga karos, good morning. Yan, good morning. Kamusta po tayo lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So, another day and another house and improvement po. Yan, update para dito sa mga ongoing project natin. Meron tayo dito sa Anyana Beller East, sa Garden Premier Project, Lumina Homes. Yan po yung mga ongoing project natin ngayon. Ang update ngayong araw mga karos, bali, yan, medyo marami rin tayo gagawin ngayon kasi yung isang pintor natin na nanggaling sa phase 3, lilipat na po natin sa nasa Garden Premier Project. More on puro purchasing tayo. Yan, bibili rin tayo ng mga tiles para po sa project natin dito sa Garden Premier at saka dito po sa project po natin sa Phase 3. Yan, yung tiles at saka semento. Magpapasok tayo. Ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po na to. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Ayan, tropa oh. Araw na Lunes ngayon. Good morning sa inyo ha. Good morning. Good morning. Ayan. Ito nga pala yung acrylic sealant para doon sa kornisa sa Anyana Beller East Project. Ayan, bali mag-ano muna kami, magto-toolbox, magbi-meeting or people stock. Kompleto ba? Kompleto. Kompleto. Andiyan si Ricky? Ayun oh, si Ricky oh. Lunes Lunes, di ba? Kaya ito yung ano ha. Sa Anyana. May gun ka doon, Jo? Sa site? Wala na dyan. Sige, bibigyan na lang kita. Meron din akong gun. Tapos, Log, kaya pa ba isabay to? Sino sa... Dapat pala, basahan din pala siya. Basahan. Ayan, may pera na kaya doon. Maglilista naman siya. Maglilista siya. Yan na, ano na po tayo. Yan na, start na. Nasa biyahe na po tayo. Ang una po natin na pinuntahan itong City Mini Home Depot. Yung pinuntahan ko po rito kahapon. Wow, ang dami. Ang daming bumibili. May delivery pa. Bali, hindi naman tayo magtatagal dito. Bali, ano lang po ang gagawin natin, magbabayad lang kasi yung mga order po ay na ano na po natin, na-organize na po natin yung mga order. So yan, magbabayad na lang po tayo. Ito nga po pala lahat ng mga napiling tiles ni client. So kapag bumibili tayo ng tiles, para hindi rin po tayo magkamali at yung tropa rin at mabigyan natin po ng guidelines and instruction, so sinusulat natin dito kung saan po ilalagay at saka yung pattern kung paano. Ayan na. Tara, bayad muna tayo. Ito nga pala yung order natin sa Block 15 doon sa Phase 3, yung bagong project, yung kasama ko yung mga client ko kahapon. So hindi na mahihirapan kasi pati yung code nandito na. Naka-organize na. Tapos ito nga pala yung gagamitin na tiles sa Tansa Garden, bali sa first floor. So ito po yun. Yan, bibili na rin natin pati yung sa pang second floor. Kakabayaran na tayo. Si client natin dun sa Tansa Garden, nagbigay siya ng dalawang option na tiles na pagpipilian dun sa second floor. Kaso nga lang, yung isa is halos konti lang yung stock. Dito tayo sa marami. Ayun yung ano, yung option naman. So ito yung pinili natin. Yan. Nakabayaran na pare. Yan, bali dinadoble po yung bilang kasi sobrang laki po kasi ng binayaran natin. Ilang milyon ba pare? 1 milyon. 100 1 million milyon na to. Huwag kayo magugulo dyan. Bali mga karos, okay na po tayo rito. So sa Tansa Garden, ayan, bali nasa less than 300 or 300 pieces na tiles po yung darating doon na 60 by 60. Tapos ito naman po lahat ng pinadeliver natin na tiles dito sa project natin sa Phase 3. Ayan, bali umabot po siya ng 76,605. Okay, bali ano na po to mga ka-row house, kaya medyo ganito kalaki. Halos yung sa poste, sa wall cladding, kompleto na. Tapos ang gagamitin po dun sa mga sa frontage, bali ano po siya, bali deco stone. Yan, alam naman natin pag deco stone medyo may presyo yan eh. Tapos meron din po dun sa may garden at saka meron din po sa mga cladding, and dalawang toilet and bathroom. Dalawang toilet and bathroom po to. Tapos lahat ng wall tiles sa TNB lahat meron po yun. Tapos lahat sa floor area meron at saka sa kitchen area. Yung kitchen area niya 60 by 120 yung napili niya. Tapos meron na rin po tong dalawang water closet. Meron na rin po siyang kitchen sink. Natatandaan ko, meron din kaming ginawang unit na ganyang kalaki na Angelic.
binili ko po lahat ng tiles kasama na yung toilet and bathroom. Umabot po siya ng 72,000. Yan. Ngayon medyo malaki kasi may pinili silang deco stone at meron po silang pinili na 60 by 120 na sukat ng tiles. So ito ho, 76,605. Yan po, para dun sa project natin sa phase 3. Ang deliver po nito bukas po i-deliver. Yan, marami po kasi kasama na yung sa Tansa Garden Premier Project. Ayan, pupunta muna tayo kay Ma'am Melanie. Yan, bibili po ako ng mga materyales para po sa Anyana Bel Air East Project. Let's go! Tara! Okay na tayo rito mga karos. So, doon ko na po ito iba-vlog sa Anyana Bel Air East kasi medyo masikip na dito. Maraming bumibili. So, ito nga po pala yung total na binayaran natin. 27,530. Tapos yung naka-X, may balance silang isang box ng Acrytex primer. Yan. Tara! Okay, dito na po tayo sa Anyana Bel Air East Project. Isa-isa na po ang binababa. Yung mga in-order pala po natin dito is mga additional and finishing materials. Kuya, walang Acrytex primer pero meron ka pa dyan. Meron pa. O yun, mamayang hapon ko makukuha. So, dalawang pa yung o yun, sakto. So, ito ay mga sanding sealer, lacquer primer surfacer. Ayan, sanding sealer, lacquer primer surfacer. Yung mga ano nga po pala, yung mga cabinet, ano lang po ang ano niya, paint niya, bali Duco white. Tapos ano pa to? Ano naman ito? Yan, may polytop dito, tapos ayan, lacquer flow. Yan, tapos may lacquer thinner. Ayan, meron din lacquer flow, skim coat at saka boral. Yan po yung mga additional order natin. Tapos meron din pati master. Ayan. Isa kasi may ano pa po tayo doon. So ang utos ko na lang sa kanila yung hanggang sa malapit ng matapos para kung sakaling kailangan na materyales pa, onti na lang, hindi tayo magpabalik-balik pa. Yan. Sige kuya, yan na po. Ito yung gamit ko po to. Pero yung isang blower, may blower kayo dyan. Dalawang blower na. Oh yeah. Yung muna. Okay. Bali, yun doon, sisinsilin din yan, no? Sa taas. Ito, inaayos na ni Adonis. Tapos sa mga preparasyon, bali ang hindi ko nabili dito yung Pula Tight. Pula Tight ang hindi ko pa nabibili pero lalakarin ko na. Ayan, pagbaba niya. Yun nga yun ang panimula, Pula Tight. So sa labas may mabibila naman yan. Iba kasi yung way ng shortcut natin dito sa Anyana. Iba yung bypass road. Dito na po muna. Yan, bali, ito isa lalasunin po muna to bago ilagay yung mga ibang details na mga materyales. Lalasunin, ipa-primer. Parang ano yata ang pintura nito, hindi ako nagkakamali. Kundi black or white. Yan, tatanong na lang natin kay client, pati ito. Yan, nakabit na yung hamba dito. Pati rito may hamba na rin. Maaari na rin umpisahan po yung ano rito, yung tile works. Pero yung mga preparasyon nandiyan naman na. Kornisa, pwede na rin po lagyan ng kornisa to. Tsaka rito sa taas. Yan, lalasunin po muna yung mga cabinet. Ito, tinutuloy na ni Louie. So, ang hindi malalagyan muna ng tiles dito ito no. Yan talaga. Ito, tsaka ito. Kasi uunahin po muna natin yung mga materialis ni Ma'am. Unahin natin. May parating pala tayong mga mga materialis ngayon, yung mga pictures materials galing kay client. Yan, alis muna ako. Bibili tayo ng Pula Tight. Hindi kasi available kay Ma'am Melanie yan eh. Isang ano lang sana tayo. Isang bilihan. Okay, cover. Cover dito.
Meron tayong mga bantrapal dito. Pinangsapin natin. Unti na lang ba? Unti na lang. Yan, irami mo muna yung sa kanya. Sira eh. Sira? Nasira yung sa'yo. Pumitik yung mukha na naman. Okay. Pero unahin ko lang yung pula tight mo. Oo. Sige. Kasi kailangan pag niliha, Sige. pupud-pudin talaga. Di ano tayo, di... Yan, pag minanamaan, hindi natin makukuha yung... Sige. Hindi ko makukuha yung... Gusto mo pagsabayin ko na. Diyan lang naman ako bibili. Sige. Sa Tansa. Hindi kasi natin makukuha yung ganda niyan pagka... Para isang biyahe na lang ako. Kakaroon namin yan, tayo-tayo. Okay na tayo. Bali sa Inco pa rin po tayo bumili. Ayan yung sanding machine. Sa nakikita ko parang ang bilis namin magpalit nito, pero gamitin naman po kasi. Yan, kay contractor po to. Yan, nasa ano rin po siya, 1,800 at bumili na rin ako ng ano niya, liha. Yan na. Tara. Thank you pa. Salamat po. Yung iba mga kulang nabili na po natin. Ayan, masking tape at saka paint thinner. Yung masking tape na to, titipirin na po namin to hanggang sa matapos. Tapos ito yung pula tight. Ito yung pinangmamasilya natin pag natural varnish. Yan. Kailangan pula tight. Meron nabibili nito yung sin tight. Para sa akin mas maganda yung pula tight. Tapos sa 10 kilong basahan, so hindi naman natin masabi to kung magkakasya. Pero yan, titipirin na po natin yan. So lahat-lahat yan ay kano? 3,090. Tara. Nalimutan yung paint thinner. Ay, yung paint thinner nandyan na. Ang ano. Tapos Dami nito. kuya, yung basahan tipirin nyo ha. Puti yan, puti. Oo, ganda to. Hanggang sa matapos na sana yan. Ayan. Ayun na yung pula tight. Tapos ito yung bagong sanding machine. Hindi nyo pwede gamitin ko rin pa. Para Hindi rito. ganun din pala ito boss eh. Pareha nga lang yan. Di kuryente sabi mo, di ba? Di saksak yan. Akala mo ganito, no? Yan, di kuryente na Hindi yan. natin malalagyan ng ano eh. Ng Oo, nang bahala. 240. Yan na. Kita mo. Di saksak yan. Nakakalimutan po, patching compound. Akala ko ba nakalista na lahat? Ay, makakalimutan. Bili kayo na lang ha. Bili na lang kayo. Gay. Yan, para dire-diretso na rin. Sana tayo makakaraw sa Tansa Garden Premier. Yan, at least nalagyan ko na po ng mga materyales dito. Mga kailangan. Okay, nandito na po tayo sa Tansa Garden Premier Project. Hindi na ako nakadaan dito kahapon. So ito yung update. Yan, nagkakaroon na po ng forma yung harapan ng bahay. So ito yung tiles na ginamit. Ganda, diba? So yung design and texture niya at saka yung kulay nagko-complement po dun, no? Isa inabutan natin na existing na cladding. Yun. Oh, simentado na pala to. Tapos may forma na nga rin po pala rito. Yan, para po dito sa ating balcony. Ayan, dito sila. Break time. Kumain na kayo? Tapos na? Papababa ko lang yung ano. Nandyan lang sa sasakyan. Maya konti, pahinga muna kayo. Demolition na nga pala to. So, ito. Dito po pala dumaan yung mga linya ng wiring. So, dito kasi yung breaker. Pero dito sa atin, malilipat nga yung breaker doon sa likod ng pintuan. Nalobat po yung camera natin habang nagbablog tayo. Yan na. Okay na. Sige. Doon pala, mabot ng 900. Ayun doon. Di bali pwede naman ako nag-estimate naman ako. Doon sa ano, yung likod ba? Ayun likod? Okay, sige, walang kaso. So, nakabili na rin naman ako ng tiles. Bali sa taas to 100. Ilan ba yun? 160 ang binili ko. Tapos dito 120. 280 pieces lahat. Parehas lang ako. 60 by 60. So ito nga, dito nga pala dumaan lahat ng linya ng wiring. So babaguhin naman po namin yung electrical dito. And tapos
ito yung sitwasyon. Ayan, tinatanggal na po. So ganyan lang po yung pinaka kasi concrete reinforced po ang tawag dito. Kaya ganyan lang, wala siyang hollow blocks, purong buhos. So syempre may matitira pa rin po na portion ng padereta. Matitira po ito. Ayan na. Ayan na. Si Kuya Doming umuwi. Nakalimutan yung baon. So ito na yung nasikaso nila rito. Balcony, slab. So pagdating po rito, hindi na nga ho kami gagamit ng rito, ng steel deck. Bali yung conventional na method. Yun na lang. Tapos may floor drain. Yan, may floor drain. Tapos nakasukal. Yan, malapit na po natin matapos yung yung pinaka-structural ng buong bahay. Yan na lang po yung hinihintay. At saka yun dito. So, yun na yung pinaka-forma niya. Tapos, finishing stage na po tayo. Ganda. Ito nga pala kuya, yan ang gagamitin din natin dyan. Ayan din. Yeah, yan din po yun. Kaya nakita mo parang ang dami. Kaya pala ang dami, no? Yan na. Ganda. According po sa tile setter, si Kuya Richard, antibay daw ng binili natin na tiles. Wala ka pang basag kahit isa. Antibay. So ito po muna yung update. Yung binili ko po na kasabay ng tiles dun sa phase 3. Bali bukas din po yung deliver nandito. Yan, pinaalalahanan ko naman na sila kasi kapag nag-deliver yun, hindi po yata mailalagay sa sa loob. Pwede naman po dito. Ang kahit dyan na lang. Kasi ito wala naman na pong gagawin dito. Ayusin na lang po yan. So kahit dyan lang po muna yung mga tiles natin. Okay. Yan, after break time po, nandito tayo sa Tanzania, 1:30 ng hapon. So, kompleto na po yung sa natin, sa stainless screw para dun sa phase 4 project. Yan, nabili na po natin. Okay, nandito tayo sa phase 4. Balik kahapon, araw po ng linggo, hindi ho tayo nagpapasok sa ibang unit, pero dito nagpagawa po tayo rito. Yan, kasi dito naman po, yan, wala pong nakatira dyan. Yes, dito wala pong nakatira. Yan, dun din sa katabi, wala. Kaya gumawa po tayo rito. Yan, medyo nag-ingay din tayo kahapon dahil gumamit tayo ng mga power tools. Pero okay naman, pag-araw ng linggo. May nabasa nga ako sa comment pag-araw ng linggo nga, may nagbibidyoke. Ayan, si Epoy. May inuukay si Epoy dito, yung kayamanan. So bali dito po natin na itatap yung sa storm drain, yung galing po sa pinaka downspout and catch basin. So gumawa kasi kami ng panibagong linya. Yan, ayusin na lang po natin yan. Ang mahalaga, nakatap po siya doon sa culvert line. So nagkulang ako ng rito, ng pailaw. So may na po siya lamppost, pero wala pa mga bulb yan. So kulang tayo ng isa, itong dulo. Ayan, bali in order po natin yan sa online. Pero tatlo lang nga yata lang talaga yung na-order natin. So kulang tayo ng isa, hintayin na lang natin. Tapos ang kasabay ng mga ilaw nito is yung mga ilaw rin dito. Ang ilalagay po namin dyan is yung bulb type dito sa apat. Ang bulb type. Tapos pagdating dito, yan, medyo na lang po to. Medyo yung parang nakasabit or pendant. Yan, kasi ang ho kasi nito, naka-island po kapag naglagay po tayo ng rito, canopy o yung pinaka drop light. So medyo nakaslan siya. Si Bilog, inaasikaso niya yung natin, yung para sa linya ng exhaust fan. Yan. So sa breaker naman natin, halos okay naman. So magpapalit lang po tayo ng rito para sa heater at saka sa aircon niya, magpapalit lang tayo. Pero as of now, ito muna yung mga linya. Yan, papalitan na lang po natin yan. So meron tatlong aircon. May isang abang dito, tapos tig-isa po doon sa kwarto. Tapos ito nga po pala yung na-demolish na. Yan, unti-unti na po ang gumaganda. Yan, unti-unti nang nalilinis. Header na lang. Isa to sa pinakamahirap na na method ng palitada, yung header. Yan ang pinakamahirap po yan. Dapat talaga may
sanay or skilled na talaga sa pagpa-plastering. So nag-start na po magkabit ng PVC panel. Yan, exhaust, lalagyan na rin natin ng ilaw yan. Tapos may abang na tayo para sa rain shoot. Yan, yung shoot dito. Pagka may cooktop or gas range or basta may lutuan dito sa loob, kailangan may rain shoot. Tapos ang ano po niya, ang gap niya sa counter 80 cm to 100 or 1 meter. Yun po yung pinaka-gap. Yan. Tapos dito pinagpapatuloy yung electrical. Bali may makikita pa tayo isang exhaust fan doon kasi wala nang bintana rito. Tapos dalawang ilaw na LED na ano po yan na medyo mas malaki. Tapos ito pin light lang kasi yung area naman hindi naman ganun kalaki. Ayan, bali halos malapit na po tayong matapos dito sa first contract. Ito nilatagan na rin po natin ng mga pang yan ng wiring. Yan dito banda. Yan may latag na rin yan. So tapos magkakaroon ng bar counter dito. So kailangan meron din nakababa na live wire dyan. Tapos dito tig-isang ilaw lang naman. Yung gagawin natin dito tig-isang ilaw. Tapos ito na nga po pala yung sa natin aircon. Bali tig-isa po yan. So number 10 ang wire. Yan number 10. Yan yung mga makikita po natin dyan. Tapos hindi pa po natin nakikita yung sa mga outlet. So susunod natin yun. Pero yun po kasi kahit sa finishing stage na. Yan. Ito yung update dito sa project natin sa phase 4. Yan. So pupunta tayo ng phase 3 ngayon. I-discuss po natin yung ginawa ni Master Batang po doon. Tsaka nila Master Jojo. Tsaka ni Kuya Dindo. Nandun lahat sila. So tara. Okay mga karaos, nandito na tayo ulit sa phase 3. Ayan, magbibigay na tayo ng update. Yan, shoutout kila client owner, nandito sila kanina. Yan, nakasalubong ko na lang sila doon sa daan eh. Tapos kay Master Batang. Ayan, bali naikabit na po nila Master Batang dito yung huling installation na trabaho po nila rito. So ito yung gate. Yan, bali cleaning na. Cleaning na po tayo, cleaning. Ayan na yung tiles. Maano na po siya, malinis na po uli. Yan, may mga ilan na akong punch list dito kila Master Dindo. Yan, gagawin na lang. Screen door. Yan, kung mapapansin nyo, naglagay nga kami ng gamit kaya magiging makalat po uli. So yung mga gamit po ni client dito, unti-unti na po yan ilalagay po sa dapat na location. So ito po yung bago rito. Yan, may ilaw na si bar counter. So nag-vlog na po ako, nasa alas 4 na pero hindi ko naaabutan yung ilaw rito. Yan, tapos dito naman po, ito yung huling kinabit po nila rito, yung wall mirror. So yung wall mirror, napakaganda niya rin pong i-partner sa wall fluted panel, kita niya. Tapos parang nagkaroon siya ng 3D design, gawaan po kasi na yung ano po natin, yung wall mirror ay nasa eskwela, yung pinaka-installation niya. Yung wall mirror din, French type din po siya yung yung design. Okay. So ito yung kanyang rain shoot. So yung ano po nito, yung power nito, bali on, hihilain mo pagka tinulak mo ng sagad. Yun na po yung pinaka off niya. Tapos itong part na to, lalagyan na lang po yan ng ng aluminum composite panel. Yan dito. Tapos lagyan ng frame para maganda. Yung sa TNB. Ayan, LED wall mirror. Kakabit na lang po yan dito. Tapos may BC na laboratory na rin po tayo rito. Yung ginagawa ni Master Jojo. Ayan na, faucet. Yung mga aluminum installer nga po pala natin, mayroon pa po silang tinatawag na final retouching dito at saka yung sa mga alignment ng mga pintuan. Tapos ang kulang na lang natin dito is yung kornisa. Yun na lang. Halos matatapos na po itong bahay na to. Yan, malapit na po natin i-turn over yung bahay. Ganda nito. Ang ganda-ganda. So, ang pinaka-details, bali, so, mirror. Tapos, gumamit po sila ng powder-coated white na narito. Na aluminum 1x2. Tapos, ang tawag naman po rito is flat bar. So, flat bar po sa kanila to na gawa rin sa aluminum. Ayan. Ang ganda.
Yan, pwede rin po siyang mga karos, pwede rin naman po siyang wala ng ganito. Pero nagbibigay po kasi ng konting design po yan kahit pa paano. Yung pag-akyat. Mailaw. Maraming ilaw. Saan natin to? O, yan o. Ilaw. Cabinet handle na pala rito. Ayan, retouching na lang. Tapos yung street light. Yan, kulang pa nga pala. Pag may street light na yan, mas maganda na. Tapos yung natin dito, yung sa pendant natin para sa bar counter. Yan. Nandiyan na ba yung ilaw dyan? Nakasalpak na? Mukhang aabutan niya natin yung rito. Aabutan natin yung ilaw. So ito na lang po yung kulang. Yung mga disenyo nga po pala ng center light, wala naman pong pinagkaiba sa mga nakikita natin dito. Tsaka sa taas. So lahat po sila ay meron po siyang babasagin na salamin. Ayan, oh. Pati rito meron din po yan. Opposite. Yan, dihila. Yan. Yung mga ganitong klaseng faucet po, ano po siya, two-way. Pwede siyang hot, pwedeng cold, pero si client naman, hindi naman na po siya nagpalagay ng heater dito. Doon lang po talaga sa may shower. Sa taas. Yan, malapit na po matapos tong bahay ni Sir. Konti na lang. Konting-konti na lang. Ayan, ganun din po yung rito. Yung pinaka-center light. May babasagin din po siya. Yan. Yung blanket na. Drawer. Yung handle is black. Yan. Parang ganyan din yung ilalagay natin na mga cabinet at saka doon sa drawer doon sa anyana. Parang ganito rin Hindi masyadong hindi masyadong mahaba. Hindi malapad para hindi na po nakakasagi. Kasi yun doon po sa anyana, medyo po siya. Medyo masikip na nga po yung pagitan ng mga cabinet. Drawer. Yan, retouching na lang. Malapit na ma-turnover. Lalagyan na lang po ng yan. Ng curtain rod, tapos lalagyan na lang po ng cortina. Ito, ilaw. Linis na lang. Ang ganda ba? Diba? So itong nga pala, itong detalye nga pala dito sa pader. Muntik na pong magbago po yung nito. Muntikan na mabago po yung pinaka-original na design niya. So napaisip na lang po si Sir na ibalik na lang po sa dating design. So dapat po kasi to, ang gusto niya mangyari rito ay magkaroon na lang po dito ng shelves or yung lagayan or yung parang ang design niya isa parang bahay. So sinabi naman na po namin na baka hindi na po natin magawa yan dahil kakain siya ng space. At isa pa, nagkaroon po kasi tayo ng niche dito. So syempre, medyo manipis na po yung pader na yan at hindi na po natin yan mababawasan. So back to original na sa disenyo, meron ka pang wall mirror, di ba? Sakaling nandito ka sa living space, hindi mo na kailangan na umakyat pa kasi may mirror din po siya ilalagay doon. So dito lang pwede na pag nandito ka sa baba. Alright, ganda. Yan. Ganda. Isa sa pinakamagandang po to, Angelic na ginawa po namin na unit dito sa Lumina Homes. Tapos yung design po na ito, dapat wall fluted panel lang po yan na white, yung parang ganito. Yun nga lang kasi parang puro wall fluted panel na lang po lagi yung makikita natin dito. Kaya nagpasa ng ibang idea si client na baka pwedeng ganito. So ayan naman yun, kuwang-kuha naman natin yung gusto niya. Yan pati dito, ayan, kuwang-kuha naman natin. So sa nabubulol lang. Sa mga nagtatanong po, ito po yung materialis nito, isa wall fluted panel na 5-in-1. Yan, kung ano daw ba yung nilagay natin dito. Parang ganyan lang din po yun. Pero ang kaibahan nito, isa manipis po siya. Yan, manipis. Yan, papailawin na ni Master Jojo.
Masasabi mo dito sa bahay, kuya? Pangmayaman, sir. Pangmayaman. Okay, sir. Pangmayaman, ha? Pang-condistan, sir. Condo style. Kakaiba, no? Kakaiba, kuya, no? Kakaiba. Kung mag-turnover kasi kami nito, walang masyadong detail dito. No, kaya Dinda, no? Yung dito banda, no? Isa pala to sa mga pinadagdag sa akin ni client owner, mga karos. Ito pa. Isa pa po yan. Ang turnover natin sana nito sa kanya is plain lang na pader. So wala po siyang walang masyadong accent. So yan. Yan na po yung kinalabasan. So bawat area or bawat pader, yan may konting detalye. So dito ito plain lang po ito dahil bintana naman po yan eh. Sa toilet and bathroom, itong toilet and bathroom, wala naman pong pinagkaiba to sa mga ginagawa po namin dito sa mga renovation. Pero kita nyo naman, combination siya ng all black, then white. Yan. White and black. Tapos tingnan nyo po yung pintuan nito. Yan, frosted. Yan, frosted po siya. Ayan na, okay na po tayo. Yan, may konting problema lang ako rito kasi yung isang ilaw isa warm. Yan na. Na-check naman natin yan eh. Bakit ganun? Dapat white po yun. White sana. Yan, madali na lang po kasi kasuin. Nandyan yung yung karton. Baklasin mo na. Baklasin mo na lang. Papapalitan ko bukas. Pupunta naman ako ron eh. So, ayan na po yung update. Kita-kita na lang po ulit for my next vlog, for the next video. So, hanggang dito na lang po. Ito pa lang po muna. Ayan na.